Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesus Kristo. Ika-21 kabanata ng Juan, ang ikatlong pagpapakita ni Hesus. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Hesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Natanael, taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis na sila at sumakay sa isang bangka. Magdabag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Hesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at magkakahuli kayo," sabi ni Hesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila nito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minahal ni Hesus, "Ang Panginoong iyon!" Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoong iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganoong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Hesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Hesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Hesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Hesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang pupa." Muli siyang tinanong ni Hesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Hesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 bisis na siyang tinanong ng "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Hesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iniuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang nagbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, "Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus, ang siyang humihilig sa dibdib ni Hesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa iyo?" Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Hesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sumagot si Hesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi
Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat.